Mga kapatid sa pananampalataya, naglipana sa lugar ng kamusliman ang iba't ibang kalawang ng puso. Mga kalawang ng puso na ang hatid ay kanser. Kanser sa kapatirang kamusliman. Kailangan mga kapatid sa pananampalataya na matutunan natin na linisin itong mga kalawang sa puso upang magamot natin ang kanser sa pagiging magkakapatid ng mga Muslim. 12 ang babanggitin natin na kalawang ng puso. Marami pa, ngunit ito lang ang kaya ng oras natin. 12 sa mga kalawang ng puso na ang dulot nito ay kanser sa kapatiran na kailangan linisin. Dahil pag hindi natin ito nilinis ay ginagamit ng mga kalaban ng Islam itong 12 na kalawang upang ang mga Muslim papag-away-away, gatungan upang ang mga Muslim magpataya. Unang kalawang ng puso, lahat po tayo meron nito. Itong 12 babanggitin ko, lahat ito meron tayo. Una, nakalawang ng puso ay ang puot ng Muslim sa kanyang kapwa Muslim. Mayroong kang makikita ng Muslim na ayaw niya magawa na makipagbati sa kanyang kapatid sa pananampalataya. Kahit saan sila magkita, walang batian. Puot. Para yung binibigkas nila ang kalima, la ilaha illallah. Ngunit kapag nagkikita sila, para silang nakakakita ng aso. Ningiti, walang ngiti. Kung ngiti, ngiting aso. Allahu Akbar. Marami po sa atin yan. Number 2. Hindi natin masyadong pabay ng pagtalakay dahil 12 ito. Number 2, inggitan ng mga Muslim. Mayroon kang makikita ng Muslim na kapag nakita niya ang kapitbahay niya na nakabili ng bahay, hindi siya makatulog, sama ng loob, hindi siya natutuwa. Sa halip na siya ay matuwa dahil ang kanyang kapatid nakabili ng bahay, nakabili ng mansyon, nakabili ng sasakyan, hindi siya natutuwa dahil sa kanyang puso nanduro ng inggit. Bakit siya mayroon? Bakit ako wala? Bakit mayroon siya, ako wala? Inggit. At inaalaga na inggit. Kapag ang inggit ay na-transform into action, may mga inggit na nauwi sa murder. Number 3, inaalagaan, pangmatagalan na sama ng loob, pagtatanim ng kawayan. Anong ibig sabihin ng pagtatanim ng kawayan? Alam niyo yung kawayan, kapag itinanim mo, aabot ng 50 years, buhay yan. Dahil yung anak niya, mga anak, walang katapusan. Iyon ay ibig sabihin ng pagtatanim ng kawayan, sama ng loob na walang katapusan, samaan ng loob na habang buhay. Hindi ka makatulog sa gabi kapag naaalala mo siya, naiisip mo siya, kumukulo ang dugo mo. Allahu Akbar, subhanallah. Muslim. Number 4, kawalang tiwala. Ito iniisa-isa natin ng mga kalawang na lahat tayo meron nito. Kung hindi man lahat, ilan dito mayroon tayo? Walan ng tiwala sa kapatid. Sinususpetsa mo yung kapatid mo sa pananampalataya, nakabili siya ng bahay. Saan kaya galing yan? Baka galing yan sa ano? Tinitiktikan mo ang kapatid mo, sinususpetsa mo ang kapatid mo, pinaghihinalaan mo ang kapatid mo. Ito ay haram. Nabanggit sa Quran na ito ay haram pag ginala, pag sususpetsa sa kapatid mo. Ngunit ang mga Muslim, kapag nakita niya, umaangat ang kanyang kapatid. Kwento, maritis. Siguro ganito yan. Kaya nagkaroon siya ng Allahu Akbar. Number 5, nakalawang sa puso, pride. Alam ninyo, kami ang pinakamagaling. Kami ang pinakamataas ang pinag-aralan. Kami ang mga doctorate. Kayo, wala kayong mga kwenta, mga kaalaman din, mga basahan. Pride. Yan ang tawag dyan, pride. Ang tingin mo sa sarili mo, the best, magnanimous, supreme. Ngunit ang tingin mo sa mga kapatid mo, basahan, trapo. Allahu Akbar. Ito, marami mga Muslim na may pride. Ganito pride. Number 6, tribalism.
Alam niyo itong tribo namin? Ito ang the best. Ito ang humawak ng jihad sa Pilipinas. Ito ang humawak ng dawa sa Pilipinas. Kami ang tribo. Ito ang tribo. Ito ang tunay na tribo ng Islam sa Pilipinas. Iyan mga tribo ninyo. Mga tribo kayong mga Bisaya. Anong Bisaya? Alipin. Allahu Akbar. Tingin mo sa tribo mo, ang siyang maharlika, royal family, royal blood. Ang tingin mo sa iba mga tribo, mga tagadala ng chinilas. Number 7. Ito po, lahat ito totoo. Itong 12. At ito po ang mga kalawang. Kalawang ng puso na dahilan sa 12 na ito, nagkakaroon po ng kanser ang kapatiran natin. At dahil sa cancer ng kapatiran na yan, ginagamit ng mga kalaban ng Islam, Zionist at saka mga Crusaders, upang mga Muslim paglaban-labanin. Number 7. Favoritismo. Ito ang paborito kong ustad. Idol! Ina-idol. May idol na ustad. Kapag si idol ang nagli-lecture, kahit na ang lecture niya, pagkaligaw, kahit ang lecture niya, beda, ang lecture niya, mga walang ka. Allahu Akbar. Gustong-gusto kong pakinggan si idol. Kapag ang ustad ay hindi mo paborito, hindi mo idol, kahit na ang kanyang itinuturo ay ang tumpak na katuruan ng Islam, hindi mo pinakikinggan dahil hindi mo idol. Marami po sa atin ang ganyan. Hindi yan wentong barbero. Totoo yan. Nagaganap yan. Nagaganap sa kasalukuyan. Number 8. Sinishortcut lang natin dahil 12. Ang dami. Number 8. Nakalawang sa puso. Pansariling interest. Pansariling interest. Ilan ang organisasyon, samahan, asosasyon, federasyon ng mga Muslim na nakarehistro sa Securities and Exchange Commission? Thousand. Karamihan ito failure. Bakit failure? Itinatag pang personal interest. Itinatag pangulimbat ng Arabo. Itinatag pangligaw sa abroad. Hindi itinatag para sa Allah, itinatag bilang personal interest. At kapag ang isa sa kanila hindi nakuha ang kanyang personal interest, titiwalag, tatayo ng sariling grupo. At ganun din ang mangyayari, titiwalag na naman ng iba, tatayo na ang dami. At ito dahilan dito sa mga pagtitiwalag na ito, ang mga Muslim nawawalan ng malasakit sa isa't isa. Totoo ito. Hindi ito wentong barbero. Number 9. Lahi sa lahi. Alam ninyo itong lahi namin. Ito ang lahi. Sa Maranao, Piangan Nununian. Allahu Akbar. Mga maharlika, itong lahi namin. Yang mga lahi ninyo, mga lahi yan ng Allahu Akbar. Mga ampas lupa, mga walang kwenta. Ito po, existido ito. Ang tingin mo sa kapatid mo ay trapo. Ang tingin mo sa sarili mo ay supreme. Number 10. Madhab sa madhab. Ito lang madhab natin ang ligtas. Yung madhab nila, tututukin sa apoy yan na mga walang kwentang madhab yan. Ang pagmamadhab ay ipinapahintulot sa Islam. 4 na imam, 4 na madhab. Pwede sa Islam. Ngunit kung dahil sa madhab na iyan ay nagiging bulag ka para tingnan mo ang kapatid mo sa pananampalataya mo at ang tingin mo sa sarili mo, ikaw lang ang ligtas. Ang tingin mo sa kapatid mo, tutupukin sa apoy. Ang pagmamadhab, nagiging kalawang sa puso. Idagdag mo, grupo sa grupo. Ito lang grupo natin ha. Tayo lang nagbabatian ng salam. Pag hindi natin kagrupo, hindi natin ka-uniforme, pag bumati ng salam, huwag mo sagutin. Pag nagbati, pag naglamano sa iyo, huwag mong pisilin. Malambot lang, ibig sabihin, walang kabuhay-buhay. Tayo lang magkakagrupo, nagtutulungan. Hindi natin sila ka-uniforme, hindi natin sila kagrupo, wala tayong pakialam. Ito po, ito, kasalukuyan, itong nagaganap. Itong mga kinukwento ko sa inyo. Number 12. Akidah sa akidah. Ito lang akidah natin ang ligtas. Hindi natin yan mga kaakida, mga kafir yan, mga musyrik yan, mga munafik yan. Tayo lang ang ligtas. Akidah.
Kaya, panunuurin mo lang ang Muslim. Dahilan sa 12 na ito, nakalawang sa puso, dumarating ang punto na ang mga Muslim, pinanunood lang ang kapatid sa pananampalataya. Walang pakialam kung maduro ka ng bomba. 12 kalawang ng puso. Brother, bakit mo isinali yung akida? Paano magiging kalawang ng puso? Akida yan eh. Pinaka-importante sa lahat ng katuruan sa Islam, akida. Lahat ng propeta, ang dala-dala nila akida. Ano ba ang akida? La ilaha illallah. Bakit mo isinali na kalawang ng puso ang akida? Pinakamahalaga na katuruan ng Islam ang akida. Pag walang akida, walang ligtas. Ngunit, kung dahilan sa akida, ikaw ay nagiging bulag, pipi at bingi, sa katarungan ng mga inaapi, wala kang nakikita, wala kang naririnig, at ayaw mo magsalita tungkol sa pang-api, kawalan ng hustisya, kawalan ng katarungan, there is something wrong with your understanding of akida. Dahil ang Islam ay katarungan, ang Islam ay justice. Hindi mo pwede sa Islam yung inaapi. Kung ang kapatid mo inaapi, inaapak-apakan, ngunit wala kang pakialam dahil hindi mo kaakida. Akida ko to, hindi ko kaakida yan, kafir yan, musyrik yan, kahit maduro kayo, wala akong pakialam. There is something wrong with your akida. Talo ka pa ng mga Kristiyano. Ano mga Kristiyano? Kahit nga hayop ipinagtatanggol, aso, pusa ipinagtatanggol. May mga batas sa Pilipinas, pag binugmog mo yung aso, kulong ka. Tao pa kaya? Mabuti pang mga Kristiyano, mayroon silang katarungan para sa hayop. Ngunit ang mga Muslim, dahilan sa akida, wala kang pakialam kung madurog ang kapatid mo, wala kang pakialam kung biktima ng kawalang katarungan, wala kang pakialam kung biktima ng kawalang hustisya. Basta ang mahalaga, kafir ka. Akida ko to, kami ang tama. Wala akong pakialam sa iyo kahit mamatay ka. Ito ang 12 na kalawang ng puso ng mga Muslim na ginagamit ng mga kalaban ng Islam upang paglalaban-labanin ang mga Muslim. Magpatayan ang mga Muslim. Ang pinakabuod ng kalawang na ito ay samaan ng loob. Napakarami ng mga magagandang bagay na kapag hindi ka maingat, wawasakin ang samaan ng loob. Mayroong mga mag-asawa na dahilan sa inaalagaan na sama ng loob, unti-unti nabubuo ang lamat sa kanilang pagsasama, unti-unti ang lamat na pupunit at hanggang sa kaduluduluhan, divorce, broken family. May mga matatalik na magkakaibigan, magbe-best friend, dahilan sa inaalagaan na samaan ng loob, unti-unti ang kanilang samaan ng loob na uwi sa badugo ng murder. At ito ang pinakamasakit. Mismo may mga manggagawa sa da'wah na nagbabawal ng masama at nag-uutos ng mabuti. Sila mismo ang nag-aalaga ng sama ng loob sa kapwa. Sila mismo ang napupuot sa kanilang kapatid sa pananampalataya. Kapag harap-harapan, mga nakangiti, ngunit pagtalikod, inaalagaan, pagtatanim ng kawayan, pangmatagalan ng sama ng loob sa kanilang kapatid. Ano ba ang layunin ng da'wah? Ang pinakalayunin ng da'wah, hindi para i-Islam ang Pilipinas. Epekto lang yan ng da'wah. Ang pinaka-objective ng da'wah, to please the Almighty Allah, ang makamit mo ang ikalulugod ng Allah. Paano mo makakamit ang ikalulugod ng Allah kung araw at gabi hindi ka makatulog sa tuwing maisip mo ang iyong kapwa manggagawa sa da'wah ay kumukulo ang dugo mo, pinagpapawisan ka ng malamig, hindi ka makatulog na mahimbing? Anong tawag dyan? Anong klaseng daiya? Dahilan dyan, mga kapatid, makikita ang mga Muslim, walang pakialam, panunuring ka lang, tuwang-tuwa pa kapag nadudurog ka. Hindi ba natin pinag-iisipan ang dakila na gantimpala ng Allah sa pagpapatawad sa kapwa,
pagpipigil sa galit. Anong sinabi ng Panginoong Allah? Ba'da, a'udhu billahi minas shaitanir rajim. Alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Chapter 3 verse 134 Quranul Karim. Ang mga yaong gumugugol, ibig sabihin ng gumugugol, gumagasta, ginagasta mo yung pera mo sa landas ng Allah. Ang mga yaong gumugugol sa kasaganaan at sa kahirapan, either mayaman ka o mahirap ka, gumagasto ka sa landas ng Allah. Ang mga yaong gumugugol sa kasaganaan at sa kahirapan, na pinipigilan ng galit, na pinatatawad ang mga tao, katotohanan, minamahal ng Allah ang mga al-muhsinun. Sino mga al-muhsinun? Gumagawa ng kabutihan na ang tanging dahilan bakit mo ginagawa ang kabutihan ay only to please the Almighty Allah, para lang makamit mo ay kalulugod ng Allah. Pinipigilan mong galit mo, pinatatawad mo ang kapatid mo, gumagasta ka sa landas ng Allah. Patungkol sa pinipigilan ang galit, mayroong kilalang hadith. Lahat tayo narinig natin maraming beses ang hadith na ito, na ang tunay na malakas ay hindi yaong kaya mong pabagsakin ng tao sa isang suntok. Ang tunay na malakas ay napipigilan mo ang sarili mo sa oras na ikaw ay nagliliyab sa puot. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laysa ash-shadidu bis-sur'ati, innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Malapit-lapit na pakahulugan. Ito ang tunay na malakas. Ang malakas ay hindi yaong kayang talunin ng mga tao sa pamagitan ng kanyang lakas, kundi ang malakas ay yaong napipigilan niya ang kanyang sarili kapag nagagalit. Authentic na hadith, Sahih Al-Bukhari. Ang makontrol mo ang sarili mo sa oras na ikaw ay nagngangalit ay sukatan ng pagiging dakila ng iyong pagiging Muslim. Mga kapatid sa pananampalataya, ito ang tandaan natin. Sa tuwing mapigilan mo ang sarili mo na sumabog sa galit, lahat tayo may galit, sino ba nang wala? Ito ang tandaan mo. May inihanda ang Allah na premyo, espesyal na premyo, para sa sino mang Muslim na kayang-kaya niyang pasabugin ang galit niya. Mayroon siyang physical na capability, mayroon siyang political power, mayroon siyang economic power, mayroon siyang military power, mayroon siyang kakayanan na pasambulatin ang kanyang galit, ngunit napigilan niya ang kanyang sarili. Ano ang premyo ng Allah? Sa araw ng paghuhukom, ikaw ang una na tatawagin, para ikaw ang pumili ng mapapangasawa mo na hori sa kabilang buhay, ng ganda mga hori. Basa! Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man kadama gaidan wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamati hatta yukayyirahu Allah min al-huri ma sya'a. Malapit-lapit na pakahulugan. Ito kapag ikaw, kapatid, na high blood, ikaw na magagalitin, pag-aralan mo na ngayon, kontrol ang sarili mo, dahil ito po ang premyo na nagandahang huri, magiging kabiyak mo sa kabilang buhay. Malapit-lapit na pakahulugan. Ang sino mang napipigilan niya ang kanyang galit, bagamat may kapangyarihan diyang isagawa iyon, siya ang unang tatawagin ng Allah. Hadith ito. Siya ang unang tatawagin ng Allah sa araw ng paghuhukom, at bibigyan siya ng karapatan na pumili ng sino mang huri na kanyang nanaisin. Kung wala po itong 12 kalawang na binanggit natin, hindi sana nagpapatayan ng mga Muslim, hindi sana dumadanak ang dugo, may tatatag sana ang kapayapaan, at ang mga manggagawa sa dawa magiging matagumpay sa kampanya ng ikhlas, kampanya ng takwa, kampanya ng tauhid, kampanya ng iman, kampanya ng
pagiging masunurin at magpapasakop sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Malalansag sana ang mga gawaing share, mga gawaing kufur, mga gawaing bid'ah. Therefore, tayo po ay magkarirahan. Saan tayo magkakarirahan? Sa 12 na yan? Lahat tayo meron yan. Built-in yan. Yan nga ang tanong eh. Paano mo yung bro matatanggal? Built-in yan eh. Inggit, built-in yan. Galit, built-in yan. Puot, built-in yan. Nandito sa loob yan. Emosyon. Saan tayo magkakarirahan? Magkarirahan tayo sa pagiging mahintatakutin sa Allah. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Chapter 3, verse 133, Quranul Karim. Malapit-lapit na pagkahulugan. At magmadali, ibig sabihin, magunahan, magkarirahan tayo. Magmadali at magmadali tungo sa pagpapatawad mula sa inyong Panginoon at sa paraiso na kasing lawak ng mga kalangitan at daigdig na inilaan para sa mga mahintatakutin. Mahintatakutin sa Allah. Ito ang pagkakarirahan natin. Ito ang pag-unahan natin. Alam ninyo mga kapatid sa pananampalataya, ito ang totoong realidad. Walang sino man sa atin na hindi naghahangad ng komportableng buhay. Komportableng pamilya, komportableng tahanan, komportableng opisina, komportableng mga anak. Sino ba na hindi naghahangad ng kaligayahan? Lahat tayo naghahangad ng kaligayahan. Sino sa atin naghahangad ng kalungkutan? Trahedya, wala. Ngunit, lahat tayo humaharap sa iba't ibang uri ng problema sa buhay. Mga pasanin sa buhay. Walang sino man sa atin na walang problema. Walang sino man sa atin na walang pasanin sa buhay. Problema sa bahay, problema sa opisina, problema sa trabaho, problema sa anak mo, problema sa asawa mo, problema sa kapatid mo, problema sa anuman. Napakarami. Lahat tayo may problema. Ngunit anumang problema, gaano man kabigat ang mga problema ang pasan-pasan mo, gumagaan, paggagaanin ng Allah. Kapag mayroon kang takwa, yan ang formula. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا Chapter 65 verse 4 Quranul Karim. At sino man ang mahintatakutin sa Allah ay pagkakalooban ito ng gaan. Gaan. Pagkagaanin. Pagkakalooban ito ng gaan sa kanyang mga gawain. Allahu Akbar. Pero pansinin mo, ano ang nangyayari sa mga Muslim? Sa kaunti lang na problema, mabaliw na yung Muslim, hindi makatulog, sa sama ng loob, gusto padanakin kaagad ang dugo. Wala, natabunan ang iman. Ano ang saysay ng mga ibadah? Nangitim na ang noo mo sa kasusujud, ngunit nangingitim rin ang puso mo sa puot sa kapatid mo. Ano ang saysay ng iyong mga sujud? Ano ang saysay ng iyong mga sambayang? Walang kwenta ang mga sala mo kung sa puso mo inaalagaan mo lifetime ang puot sa kapatid mo. Naintindihan niyo mga brothers? Kung gaano ka-importante, ang tanong, paano tayo magkaisa? Paano tayo magkakaisa? Posible bang magkaisa? Saan magkakaisa? Isang bagay lang tayo magkakaisa. Kapatiran sa iman. Dito lang tayo magkakaisa. Kapatiran sa pananampalataya. Anong sabi ng Allah? Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Malapit-lapit na pagkahulugan. 49:10 Quranul Karim. Katotohanan, ang tunay na mga magkakapatid ay yaon lamang mga nananampalataya. Tinutukoy nananampalataya sa kaisa ng Allah. Kaya't gumawa ng pakikipagbati sa inyong mga kapatid at matakot kayo sa Allah upang kayo ay kanyang kahabagan. 4 na punto nabanggit rito. Unang punto, ang tunay na mga magkakapatid ay ang mga pagkakapatid lang sa iman. Pangalawang punto, makipagbati ka na. Makipagbati ka na. Pangatlong punto, katakutan mo ang Allah.
Pang-apat na punto, darating ang habag ng Allah. Mga kapatid sa pananampalataya, ano ang kasalukuyang lagay ng kapatirang Muslim? Lumalala. Lumalala. Isinisigaw natin sa mga pulpito, kapatirang Islam, kapatirang Muslim. Ngunit ang totoo niyan, ito ang masakit. Bigo si Iblis na isinumpang. Bigo si Satanas na itanim sa puso ng mga Muslim, na sambahin ng ribulto, sambahin ng bato, sambahin ng cross. Ngunit tagumpay na tagumpay si Satanas na itanim sa puso ng mga Muslim itong 12 kalawang ng puso. Yan ang totoo. Gustong-gusto natin ang kapatiran. Isinisigaw natin kapatiran. Sa mga seminar, kapatiran. Lagi-lagi narinig kapatiran. Pero ang totoo niyan, tagumpay na tagumpay si Satanas sa 12 lason sa kapatiran na ito, kung kaya lumalala ang kapatiran ng mga Muslim. At ito ang gustong-gusto ng mga Zionist. Ito ang gusto-gusto ng mga Crusaders, na ang mga Muslim walang tulungan, ang mga Muslim magpatayan, palakpakan ang mga Muslim. Na dinudurog ang mga Muslim sa Iran, palakpakan. Sabi nila, hindi natin kaakida yan, mga kafir yan, mga musyrik yan, palakpak tayo. Ha? Subhanallah, hindi mo alam? Hindi mo alam ano ang population ng Iran? Ang population ng Iran, 90 milyones. 20 milyones ng Iran ay Sunni. Mga kapatid natin sa pananampalataya. 20 milyones na Iran ng mga Sunni kapatid natin. At ang bomba ng Amerika at Israel, hindi namimili ng Sunni o Shia. Pag lumaglag ang bomba, walang pakialam Sunni ka o Shia. Pagkatapos palakpakan ng mga Muslim, dahil hindi natin kaakida. Totoo na hindi natin kaakida ang mga Shia. Hindi natin sila kapatid. Ngunit kapatid, tandaan mo, ang Islam ay hustisya. Ang Islam ay katarungan. Hindi tinuturo ng Islam na ang inaapi ay palakpakan mo. Ang turo ng Islam, ipagtanggol mo ang naaapi. Kahit na hindi mo siya kaakida, tulungan mo siya na binibiktima ng mga mapangapi. Pagkatapos mo siyang matulungan na matanggal sa kanyang kapahamakan, o di, balik ulit. Hindi tayo magkapatid, hindi tayo magkaakida. Siya ka, Sunni ako. Ang mahalaga, tinulungan mo. Dahil ang Islam ay justice, ang Islam ay katarungan. Totoo na hindi natin sila mga kapatid. Mga Shia, hindi natin kapatid sa akida. Ngunit ang Islam ay justice. Ang Islam ay makatarungan. Sino man ang inaapi, ipagtatanggol mo. Kung hindi mo ipagtatanggol, abay, mas magaling pang Kristiyano. Aso ipinagtatanggol na inaapi. Pusa mayroon silang batas sa Pilipinas ngayon. Mga batas sa Pilipinas, ipinagtatanggol yung aso, ipinagtatanggol yung pusa. Tao pa kaya? Subhanallah. Mga kapatid sa pananampalataya, yan ang pakatandaan natin. Ang Islam ay hustisya, katarungan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ang tanong, meron pa bang gamot itong cancer na ito ng kapatiran? Meron pa bang gamot? Magagamot pa ba? Cancer ng kapatiran? Meron. Meron gamot. Ang gamot sa Islam lang matatagpuan. Walang makakapagbura ng puot. Dahil ang puot nasa loob mo mismo, built-in. Tao ka.
Ang tao ay meron siyang emosyon, may damdamin, may puot yan. Pag tinanggal mo yung puot, patay na siya. Mayroon siyang sama ng loob, mayroon siyang inggit, mayroon siyang pride. Hindi mawala yung pride. Ngayon, ang tanong, paano natin ito magagamot, itong cancer? 12 kalawang sa puso na cancer ng kapatiran. Built-in pala to. Nasa sa atin ang inggit, nasa sa atin ang sama ng loob, nasa sa atin ang pride, nasa sa atin ang tribalismo. Nandito sa loob mismo, hindi matatanggal. Nature natin yan, kasama sa pagkakalikha sa atin. Ang tanong, paano ngayon gagamutin ang cancer na ito? Islam lang ang may gamot. Lahat ng reliyon, wala silang gamot. Ano ang gamot? Pagmamahalan ng alang-alang sa Allah. Sasabihin mo sa Panginoon mo, habang tulog ka mamayang gabi, matutulog ka. Sasabihin mo sa Panginoon mo, Ya Allah, hindi ko talaga mapatawad si Fulan. Galit talaga ako kay Fulan, Ya Allah. Masama talaga ang loob ko kay Fulan, Ya Allah. Ngunit alang-alang sa iyong luwalhati, Ya Allah, pinatatawad ko na si Fulan. Yan lang ang makakapag-neutralize ng galit ng Muslim sa kanyang kapwa. Yan lang ang makakapag-neutralize. Hindi natin yun matatanggal, pero mariregulate, mani-neutralize natin. Yan lang ang makakapagpigil sa iyo sa pamagitan ng pagmamahalan na alang-alang sa Allah. La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Hindi kayo makakapasok sa paraiso hanggat hindi kayo nananampalataya. At hindi kayo mananampalataya hanggat hindi ninyo minahal ang isa't isa. Sahih Muslim, authentic na hadith. Pangunahin na katangian natin ng mga Muslim ang pagmamahal sa isa't isa. Kapag nasasaktan ang kapatid mo, nasasaktan ka rin. Pag nilalagnat ang kapatid mo, nararamdaman mo rin. Parating isang katawan, sabi ng hadith. Regardless kung anuman ang tribo niya, anumang grupo siya, anumang madhab siya, regardless kung anumang personal factors mo, kapatid sa pananampalataya, anong dakila na karangalan na sa araw ng muling pagkabuhay, sa araw ng muling pagkabuhay, babatiin ka ng Allah. Kayo na nagmahala ng alang-alang sa luwalhati ng Allah. Sasabihin ng Allah, hadith Qudsi, nasaan na ang mga yaong nagmahalan sa isa't isa ng alang-alang sa aking luwalhati sa araw na ito, ay pasisilungin ko sila sa aking lilim sa araw na walang lilim maliban sa akin. Sahih Muslim. Napakalaking bagay, napakadakilang inihanda ng Allah. Dito natin makakamit ang tunay na pagkakaisa. Pagkakaisa na ang pinagmulan ay liwanag ng Islam. Pagkakaisa na nagmumula sa liwanag ng Islam hanggat ang bigkis ng kamusliman ay hindi ang pagmamahala ng alang-alang sa Allah. Maniwala ka, mananaig at mananaig pa rin sa iyo yung 12 kalawang na yan. Matatalo ka ng 12 kalawang na yan. Hanggat hindi ang bigkis ng kamusliman ay ang bigkis ng pagmamahalan ng alang-alang sa luwalhati ng Allah, hindi talaga. Hindi mo kayang labanan yung nafs mo, hindi mo kayang labanan yung personal interest mo. Tao ka, hindi mo kayang labanan ang iyong inggit, hindi mo kayang labanan ang iyong mga damdamin na nasasaktan ka kapag nakikita mo yung kapatid mo umaangat sa buhay. Ang tawag nito, inggit. Built-in yan. Hindi yan matatanggal. Maliban kung matutunan mo na sabihin mo sa sarili mo, Ya Allah, yumayaman ang aking kapatid, nagiging maabasin sa aking kapatid. Hindi ako maiinggit, Ya Allah, ng alang-alang sa iyong luwalhati. Allahu Akbar. Yan lang ang makakapagpigil sa atin. Para nang sa gayon ang mga Muslim ay magawa mo na gustuhin mo, magustuhin mo sa kapatid mo, anong gusto mo para sa sarili mo. Ito yung pinaka mataas na antas ng kapatiran.
Yaon bang ano ang gusto mo sa sarili mo ay gusto mo rin sa kapatid mo? Anong sabi ng hadith? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akihi ma yuhibbu li nafsi. Walang sino man sa inyo ang talagang mananampalataya. Hadith, Sahih Al-Bukhari, tsaka Sahih Muslim. Walang sino man sa atin ang totoong may iman, totoong nananampalataya. Ulitin, walang sino man sa inyo ang talagang mananampalataya hanggat hindi niya ginusto para sa kanyang kapatid ano ang kanyang gusto para sa kanyang sarili. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim. Pinakadakila sa lahat ng pag-ibig, lahat ng pagmamahal. Mas dakila pa sa pagmamahal sa ng nanay mo, pagmamahal mo sa asawa mo. Ang pinakadakila sa lahat ng pagmamahal ay ang pagmamahal ng alang-alang sa luwalhati ng Allah. Sa kabilang buhay, ang inihanda ng Allah na premyo ay premyo na mismo ang mga propeta at mga martir maiinggit na magnanais sila, sana mayroon din sila. Kayo na nagmahalan ng alang-alang sa luwalhati ng Allah. Anong hadith Qudsi? Sinabi ng Allah, hadith Qudsi, ang mga yaong minahalang isa't isa ng alang-alang sa aking luwalhati ay magkakaroon ng mga member ng liwanag, at ang mga propeta at mga martir ay maghahangad na sana sila mayroon ding ganun. Allahu Akbar. Hanggat hindi natin natututunan na mahalin ang isa't isa ng alang-alang sa Allah. Itong 12 kalawang, tuloy-tuloy ito. Hindi natin mapigil na kanser sa kapatiran, na ito ang kakasangkapanin ng mga kalaban ng Islam upang tayo po paglaban-labanin, at kapag watak-watak na tayo, madali na tayo durugin, at darating ang panahon, wag na ipaintulot ng Allah. Darating ang panahon dahil sa 12 sakit na ito. Darating ang panahon dahil sa cancer na ito ng kapatiran. Darating ang panahon na hindi na ang Allah ang sinusunod ng mga Muslim, kundi ang susundin na ng mga Muslim ay Amerika at Israel. Darating ang araw kapag hindi natin ginamot itong 12 na kalawang na ito. Darating ang araw, wag naway paintulot ng Allah. Darating ang araw na hindi na ang Allah ang sasambahin natin. Ang sasambahin na natin ay Amerika at Israel. Anong katibayan mo, bro? Hadith. Anong sabi ng hadith? Ang pagsunod ay pagsamba. Obedience is worship. Hindi na natin susundin ang Allah. Ang susundin na natin Amerika. Hindi na natin susundin ang Allah. Ang susundin natin ang Israel. Dahilan dyan, darating ang panahon na ang magiging Panginoon ng mga Muslim ay hindi na Allah, kundi ang Israel at ang Amerika. Nawa ipalayo na Allah.